Mang-aasar na sana si Ja Morant sa Indiana Pacers pero hindi niya inasahan ang ginawa ni Tyrese Haliburton. Out na ngayong season si Victor Wembanyama dahil sa kaparehong kondisyon na tumapos naman nun sa NBA career ni Chris Bosh. Indiana Pacers versus the Memphis Grizzlies. Rumors nga dito sa franchise dahil ayon sa mga NBA executives na ite-trade na daw ng Memphis Grizzlies itong si Ja Morant. Agad namang pinabulaanan ng franchise ang balitang yan at iginiit na hindi nila ite-trade si Ja. So start of the game, it's a collective effort for both teams. Zach Edey hitting 3-pointer. Umabot ng 13 points ang biggest lead ng Memphis Grizzlies. 0-4-4 sa field si Tyrese Haliburton. Habang si Ja Morant nag-iisang field goal at may 3 turnovers pa. Nag-run ng Indiana Pacers papatapos ang first quarter kaya naidikit nila sa 5 ang talaan 33-28. Second quarter, anyari sa Memphis Grizzlies, nakalamang na ang Indiana Pacers. Di man lang nakapagtala ng punto si Ja Morant sa quarter na to, 1 of 6 sa first half. Gumanda naman ang laro ni Tyrese Haliburton, nagpakawala ng back-to-back 3-pointers. Lobo na sa double digit ang lamang ng Indiana Pacers. Dito lamang sa second quarter, nagtala sila ng 50 points. At tinapos ang first half lamang ng 19 points, 78-59. Halfway ng third quarter, dito na nagsimulang mag-run ang Memphis Grizzlies at unti-unti nilang binaba ang lamang ng Indiana Pacers. Back in rhythm na si Ja Morant, double-digit scoring na for Ja. Mukhang na-injury pa itong si Tyrese Haliburton at bumalik ng locker room mga idol. Ja Morant and 1 nang aasar na ang superstar ng Memphis. Jaren Jackson floater, 4 na lang, 91-87. Last 3 minutes, 11-2 run by Indiana Pacers. Balik sa 11 points ang inahabol ng Grizzlies, 102-91. Fourth quarter, unti-unti na namang lumobo ang lamang ng Indiana Pacers. Hindi makaporma si Ja Morant sa paint. Sayang yung momentum kanina sa third quarter ng Memphis Grizzlies. Hindi nagtuloy-tuloy. Nakabalik naman si Tyrese Haliburton sa Indiana Pacers kaya natambakan ulit ang Memphis. 16 points ang lamang ng home team last 3 minutes at hindi na yan nahabol pa ng Grizzlies mga idol. Panalo ang home team. Pero eto nga mga idol ang balitang gumising sa mga NBA fans ngayon dahil itong si Victor Wembanyama hindi na makakapaglaro for the rest of the season dahil sa deep vein thrombosis in his right shoulder. Isa itong serious medical health problem na life-threatening. Ang good news mga idol ay na-detect ng maaga ng Spurs medical staff ang kondisyon na to ni Victor Wembanyama. Ayon sa doktor na nagpaliwanag sa kondisyon ni Victor Wembanyama kaya hindi makakapaglaro si Wemby dahil contact sport ang basketball. Baka mag-cause pa ng trauma sa kanyang blood clot condition. 3 to 6 months daw ang recovery time. Dumaan din sa ganitong kondisyon si Brandon Ingram noong 2019. Nawala din siya buong season and made a full recovery. Pero ang isa pa sa tinamaan ng ganitong kondisyon at napersang magretiro ay si Chris Bosh. 2015 nang may nakitang blood clot sa lungs ni Chris Bosh at nakabalik pa sa sumunod na season at napili pa siyang participant ng 3-point contest. Pero ang nangyari, na-diagnose na naman for another blood clot si Chris Bosh kaya dito natapos ang kanyang season and later on 2017 nang gusto pa niyang bumalik sa NBA pero hindi na siya pinayagan ng doktor. Well, hopefully eto lang yung blood clot condition ni Wemby dahil 21 years old pa lamang siya. Exciting ang mga bonuses ng 1xBet mga idol, up to 12,000 pesos bonus. Nasa comment section ang link, pati na rin ang ating promo code.